horsepower, four-wheel drive tractor na may kabuuang halaga na 5.99 million pesos para sa dalawang Farmers Cooperative and Association o FCAs na may 143 members. Mamamahagi rin po tayo ng mga seedlings ng citrus, kakao at coconut na may kabuuang halaga na 115,000 pesos mula po sa DA, BPI at PCA. Tayo po ay mamamahagi rin ng mechanical transplanters at farm implements para sa dalawang FCAs na may kabuuang halaga na 786,000 pesos. Mamamahagi rin po tayo ng isang cattle multiplier farm na may halagang 3 million pesos para sa pamahalaang panlalawigan ng Apayao. At isang sheep multiplier farm na may halagang 3 million pesos para sa pamahalaang lokal ng Kalanasan, Apayao.
Mamamahagi po ng cheque sa ilalim ng Agri-Negosyo Loan Program o ANYO at Survival and Recovery Assistance Program o SURE. At mamamahagi din po tayo ng 10 million pesos sa ilalim ng ANYO para sa dalawang FCA sa Apayao. 55 million pesos sa ilalim ng ANYO at SURE para sa dalawang FCA sa Benguet. 8 million pesos para sa isang FCA sa Kalinga at 4 million pesos para sa isang FCA sa Mountain Province sa ilalim ng ANYO program. Mamamahagi rin po ang PCIC ng indemnity checks na nagkakahalagang 44,800 pesos. Mula sa DILG, mamamahagi po tayo ng financial assistance sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa ilalim ng 2024 Local Government Support Funds na may kabuuang halaga na 209.17 million pesos. Ito ay ipapamahagi sa mga lokal na pamahalaan ng Coner, Flora, Kabugao at Putol ng Apayao, mga lokal na pamahalaan ng Luba, Salapadan, Tinag, Tubo at Villaviciosa at pamahalaang panlalawigan ng Abra, mga lokal na pamahalaan ng Banawe, Hungduan at Mayoyaw ng Ifugao, mga lokal na pamahalaan ng Tabuk City, Balbalan, Lubwagan at Pasil ng Kalinga, at mga lokal na pamahalaan ng Pesao at Tadyan ng Mountain Province. Mula sa DOLE, mamamahagi po tayo ng tulong sa ilalim ng panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program para sa 4,230 pamilyang benepisyaryo na may kabuuang halaga na 28.31 million pesos. Mamamahagi rin po ng tulong sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program para sa 8 organisasyon mula sa iba't ibang barangay ng Apayao na may kabuuang halaga na 7.56 million pesos.
Mula naman sa TESDA, mamamahagi po tayo ng scholarships para sa mga benepisyaryo mula sa 4 na eskwelahan na may kabuuang halaga na 1.7 million pesos. Mamamahagi rin po ng toolkits para sa 60 scholars na nagkakahalagang 104,000 pesos at training support fund o allowance para sa 90 students na may kabuuang halaga na 188,000 pesos. Ngayon naman po ay tutunghayan natin ang barista and coffee making at 3D printing demonstration ng TESDA. Mula sa DTI, mamamahagi po tayo ng isang shared service facility for Abel Manufacturing na nagkakahalagang 855,525 pesos para sa Luna Weavers Association, isang shared service facility for fruit and vegetable processing na nagkakahalagang 692,000 pesos para sa Bagutong Flora Farmers Irrigators Association, Inc. At isang shared service facility on cacao processing na nagkakahalagang 1.36 million para sa Golden Cacao Farmers Association.
Ngayon naman po ay ating matutunghayan ang mga produkto na kayang i-produce ng mga nabanggit na shared facilities gaya ng abel, aken at badiyo, ang native attire ng Apayao, suka, at iba pang produkto mula sa mga prutas at gulay at tableya mula sa kakao. At panghuli, mula sa DSWD, mamamahagi po tayo ng tulong sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na may kabuwang halaga na 25 million pesos para sa 2,500 na magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya mula sa probinsya ng Apayao. Para po sa kaalaman ng lahat, mayroon din pong sabayang pamamahagi ng AKAP para sa 7,500 benepisyaryo sa iba't ibang bahagi ng Apayao na may karagdagang halaga na 75 million pesos. Congratulations kadagiti amin a beneficiaries. Agyaman kami ay ayaten kandungdong wenmi a presidente. Kakailian, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Maaari na po tayong umupo. Sa pag-asenso, magsikap ng mabuti. Naimbaga bigatyo amin kakabsat ditoy Apayao. Sa araw na ito ay mamamahagi po ang ating gobyerno ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka,
mangingisda at kanilang mga pamilya. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mayor Josephine Bangsil ng Bayan ng Luna, Apayao upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Dagiti pagpanpanagkal may nga congressman ken gobernador iti probinsyami nga Apayao, Congressman Eleanor C. Bulut Begtang, and Governor Elias C. Bulut Jr. To all the governors and provincial officials, to all the mayors and municipal officials, district representatives, officials and directors of national line agencies, all dignitaries, all farmers, fisherfolks, and their families. And to His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. of the Republic of the Philippines. Isang malaking karangalan po para sa mga mamamayan ng Bayan ng Luna at probinsya ng Apayao na makasama ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Higit sa lahat sa mga kababayan nating kabilang sa sektor ng agrikultura, partikular na sa mga sangay ng pagsasaka at pangingisda at kanilang mga pamilya. Ginoong Pangulo, lubos naming ipinagmamalaki na kami ay mapabilang sa mga bayan at probinsya na inyo pong nalibot sa nagdaan na 2 taon ng inyong panunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa. Makabuluhan at makasaysayan ang araw na ito para sa amin, sapagkat ito po ang unang pagkakataon na madalaw po ang aming bayan at probinsya ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Batid ko po sa inyong paglalakbay kanina ay inyo pong nasaksihan na ang malaking bahagi ng aming probinsya ay nakalaan sa mga aktibidad na pang-agrikultura, kung kaya't ramdam namin ang matinding epekto ng El Nino na nararanasan sa buong bansa. Sa kabila ng mga hamon na patuloy na hinaharap ng aming mga kababayan, ay nangingibabaw pa rin ang saya sa aming mga puso sapagkat kami ay dinalaw ng aming mahal na Pangulo upang personal na ihatid ang natatanging tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Higit sa lahat ay upang iparamdam ang malasakit ng kasalukuyang administrasyon sa malubhang naapektuhan at nasalanta ng El Nino sa probinsya ng Apayao. Minamahal naming Pangulo, tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa patuloy na pagsusumikap ng inyong administrasyon upang maiahon ang ating mamamayan sa kahirapan. Makakaasa po kayo na kami po sa probinsya ng Apayao ay patuloy na susuporta sa mga programa ng ating pamahalaan. Kada kayo amin, itinagan dagiti opisyales ken dagiti amin nga agnaed iti ilimi nga Luna, iabrasa mi kada kayo apo itinaragsak na bara nga panang pasangbay kada kayo amin. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mayor Bangsil. Ngayon naman po ay inaanyayahan natin si Governor Elias Bulut Jr. ng probinsya ng Apayao upang magbigay ng kanyang mensahe. Thank you. Kadagiti kakailyak ka probinsya at iti probinsya iti Apayao, adatuyen iti nabayag tayon nga or-orayen nga ama tayo, pada tayo nga Ilocano, pati kulay, pada tayo, kabagyan tayo pa'y siguro. Kat dito'y itinisang sangayan nga aldaw kanya tayo amin. Ngayong araw, tayo po ay narito lahat sa isang makabuluhang pagtitipon-tipon. Isa ito sa hindi malilimutan sa kasaysayan ng ating minamahal na lalawigan Apayao. Sa wakas,
nandito na po yung ating presidente. Pasensya na kayo, Mr. President, my boss, kung mahabang speech ko. Dahil nung una na hindi kayo natuloy, idinagdag ko na naman yung pangalawang imbitasyon. Ngayong araw na ito, lubos tayong nagagalak sa pagdating ng ating pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas, walang iba kung hindi ang pinakamamahal natin, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isang karangalan at pribilehyo na magkaroon ng pagkakataon na makapiling ang ating Pangulo sa ating munting probinsya. Lubos tayong nagagalak na makasama rin natin ngayon ang mga membro ng kanyang kalihim o gabinete. Nandito po si Secretary Laurel, ramdam po ng Agriculture, ramdam po ng mga fisher folks, mga farmers natin ang benepisyo galing sa agrikultura dito sa Apayao at sa kabuong Cordillera. Nandito po ang ating secretary ng DSWD. Kapag taon ng sakuna, buwan ng mga sakuna, pag gutom ang mga tao, pag ang tao ay nangangailangan ng tulong, nandito po si Secretary Rex Gatchalian. Ang aking classmate nung 14th Congress. Si Secretary Abalos, birthday kasi niya ngayon. Kaya kantahan na lang natin siya mamaya. Welcome to the 4th UNESCO Biosphere Reserve in the Philippines, ang probinsya ng Apayao. Sa ngalan ng peace-loving people ng Apayao, na nagkakaisang Cordillera at ng mga makakatanggap ng benepisyo mula sa inyong mahabaging tulong pinansyal, ipinababatid namin ang aming lubos na pasasalamat sa suportang ito. Ang pagbisita ng ating Pangulo at mga gabinete o secretaries ay nagpapakita ng kahalagaan at suporta ng ating pamahalaan sa bawat sulok ng ating bansa. Ito'y patunay na ang Apayao na matatagpuan sa pinakasilangan ng ating bansa ay bahagi rin ng pangkahalatang layunin na pag-unlad at pag-asenso para sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga masisipag na magsasaka at mga dedikadong mangingisda. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para ipakita natin ang lakas at pagkakaisa ng mga Iapayao at saka mga taga-Cordillera. Ang ating mga magsasaka, mangingisda at ating mga pamilya sa siyang puso at kaluluwa ng ating lalawigan ay nararapat na pagkakakilala at suporta mula sa pinakamataas na antas ng ating pamahalaan. Sa pagpapatupad ng programang ito ay para sa mga magsasaka at mangingisda, ipinapakita natin ang ating pagkilala sa mga mahalagang papel ng sektor na ito sa ating ekonomiya at seguridad sa pagkain. Alam natin na ang mga magsasaka at mangingisda ang tunay na bayani ng ating lipunan. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga kinakain natin araw-araw. Layunin ng programang ito ang mapalakas ang kapasidad ng ating mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng modernisasyon ng agrikultura, pagbibigay ng tamang kaalaman at teknolohiya at pagpapaunlad ng kanilang mga produktong pang-agrikultura sa pangisdaan.
gusto nating siguraduhin ng bawat Pilipino sa sektor, lalo na sa probinsya ng Apayao, na ito ay may sapat na suporta at pagkakataon upang umunlad at maging produktibo. Sa pamamagitan ng pagdalaw ito ng ating mahal na Pangulo, maliban sa financial assistance, umaasa tayo na mas lalo pang mapagtutuunan ang pansin ang ating mga pangangailangan sa lalawigan at buong Cordillera. Layunin natin na mapalakas ang infrastruktura, pagyamanin ang mga oportunidad sa ekonomiya at itaguyod ang ating kultura at tradisyon. Mahal naming Pangulo, ang Cordillera ay mayaman po sa tubig. Pwede po ang Cordillera, lalong-lalo na ang probinsya ng Apayao, na isang maging capital ng source ng energy sa buong Luzon. Ang potensyal po ng probinsya ng Apayao is about 5,000 megawatt kapag mangyari po yung mga hydro na natapos na yung mga feasibility study. Ang mga proyektong ito na pang-enerhiya ay hindi lamang magbibigay ng sapat na enerhiya para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, kundi pati na rin ang paglalaan ng oportunidad para sa ating mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na malayo pa ang mga malalayong lugar. Ang probinsya ng Apayao ay pwede ring mabigyan ng pansin yung mga posibleng irrigation facilities natin. Tatlong malalaking NIA projects na hindi pa po napupundohan na pwedeng magbigay ng patubig sa mga 5,000 hektarya na magsasaka sa Cagayan at saka sa probinsya ng Apayao. Patuloy din po sana yung construction ng farm-to-market roads sa buong Cordillera, lalo na po yung mga PRDP. Nandito po yung mga gobernador natin na hopefuls na matuloy yung mga projects, Secretary Laurel. At sa kahulian, ang huling hiling ng mga taga-Cordillera ay sana makamtan na namin yung otonomiya sa buong Cordillera. Ang hiling ng karamihan para mas lalo pang mabigyan ng pansin ang Cordillera, ang otonomiya ang dapat gawin natin para ang development ay tuloy-tuloy. Ang kaganapang ito ay kapwa-pagdiriwang at pangako ng patuloy na pag-unlad para sa ating lalawigan. Dapat tayong makipagtulungan sa ating mga pambansang pinuno, lalong-lalo na ang ating presidente, upang matiyak ang pananatiling pag-unlad at paglago para sa probinsya natin at buong Cordillera. Ang pagkakataong ito, ako'y nagpapasalamat, mahal na Pangulo, mahal na mga sekretary, lahat ng mga bisita na dumalo. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata para sa ating lalawigan at saka para sa ating rehiyon, isang may pag-asa, pakikipagtulungan at pinagsamang tagumpay. Maraming salamat po at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Governor Bulot. Ngayon naman ay inaanyayahan po natin si Kalihim Francisco Chu Laurel Jr. ng Kagawaran ng Agrikultura upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Designate Agricultural Secretary Kiko Laurel, tugaw kayo ako.
At ito'y ti Apayao Lone District Representative, Representative Eleanor Bulot Begtang. Ang Ifugao Lone District Representative Solomon Chungalao. The Kalinga Lone District Representative, Representative Alan Jesse Mangawang. The Gobernador tayo, Apayao Provincial Governor, Governor Elias Bulot Jr. Ken Benguet Provincial Governor, Governor Melchor Diclas. Ifugao Provincial Governor, Jerry Dalipog, Governor Jerry. Mountain Province Governor, Governor Bonifacio Lacuasan Jr. Apayao Provincial Vice Governor Remy Albano. The Vice Gobernador, Probinsya ng Abra, Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernos. Apayao Municipal Mayor Josephine Bangsil and other local chief executives. At ito'y ti anak ko ni Vincent Marcos nga sinama ko para makita niya. Sabi niya, never pa raw siya nakapunta rito. Kako, isa na ito sa pinakamagandang lugar sa buong Pilipinas. Kaya kailangan ko makita. Kaya dinala ko dito sa ang pinaka-importante na mga kasamahan natin dito ngayon, ang ating mga beneficiary. Kayo po na magtatanggap ng mga ating ibibigay na tulong ngayong araw. Ang aking mga kasamahan sa gobyerno, ang kagayang king kakabsat, na imbag nga daw yung amin. Masaya po ako na pagkatapos ng ilang sinubukang nating pagpunta ay sa wakas nakarating po tayo dito sa napakagandang lalawigan ng Apayao upang makasama at makumusta kayong lahat. Narito ako ngayon upang makabawi man lamang sa inyo dahil sa naudlot na pagbisita noong nakaraang taon dulot ng masamang panahon. Kamuntik na naman tayo itong araw na ito dahil yung weather talagang nagsimula na ang tag-ulan. Kaya lahat ng pinupuntahan namin kailangan agahan. Kaya inuna ko na ang Apayao. Tama-tama rin po ang pagbisita ngayon dahil ipinagdiriwang natin ang Cordillera Month. Nais ko rin ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat dahil kinilala niyo po ako bilang isang adopted son ng Apayao. Ako po ay nagagalak sa titulo at pangalan na inyong ipinagkaloob sa amin na pamangalan sa akin. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Agyaman ako, Nay. Higit po sa aking pasasalamat, narito po ako kasama ng ating ilang opisyal ng pamahalaan upang maghatid ng tulong sa ating mga minamahal na magsasaka, mangingisda at inyong mga pamilya. Alam naman po natin, lahat ng maraming kabuhayan ang lubhang tinamaan ng El Nino noong mga nakaraang buwan at ilan sa mga naapektuhan ng matinding tagtuyot ay ang mga sakahan at palaisdaan. Kaya po, ayon sa aming datos, higit 1 bilyong piso, 1.24 billion, ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura dito sa Cordillera Region na nakaapekto sa kabuhayan ng higit 28,000 magsasaka at mangingisda. Hindi po biro ang ganitong laki at lawak ng pagkawala na sana ay naging pagkain ng maraming pamilya at naging kita ng ating mga kababayan. Upang gabayan kayo sa inyong muling pagbangon, mamimigay po ang Office of the President ng tigsa 10,000 piso para sa ilang piling magsasaka at mangingisda mula sa Apayao, Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Sa kabuuan, naglaan kami ng mahigit 260 milyong piso para sa ating mga benepisyaryo na ipapamahagi natin sa tulong ng mga pamahalaang panlalawigan ng Cordillera Administrative Region. Ang DSWD naman
ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso rin para sa 2,500 benepisyaryo ng AKAP program. Ito po ay kasama pa rin ang ilang ahensya ng gobyerno na magbibigay ng ayuda sa ilalim ng kani-kanilang mga programa na naaagapay sa inyong kabuhayan. Sinama ko po ang ating mga kalihim na galing sa iba't ibang kagawaran dahil ito po ay aming approach sa gobyerno. Ang tinatawag namin na the whole of government approach. Ibig sabihin, pagka meron tayong proyekto, pagka meron tayong programa, ang ginagawa po namin ay ang buong pamahalaan ay tumutulong para maging matagumpay ang programa o proyekto natin. Kaya po, hindi lang po, sasabihin natin kung minsan, ito, DA lang, Department of Agriculture lang ang gagawa niyan. Hindi po, dahil nakakatulong po rin ang DSWD, nakakatulong din po ang DOLE, nakakatulong po ang DTI, nakakatulong po ang DILG. Kaya po, silang sinasama-sama natin lahat para matiyak natin na maging matagumpay ang ating mga programa. Kaya po sila ay nandito. Para po sa ating mga magsasaka, ang DA ay may mamimigay ng mga punla at samut-saring makinarya tulad ng traktora, mechanical transplanter, water pump, recirculating dryer, ilang pang mga kagamitan at pasilidad para sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Naglaan din ang DA ng pondo na nakakahalaga ng 70 milyong piso para sa agri-negosyo loan program upang matulungan kayong makapag-umpisa o mas mapalago ang inyong mga negosyo. At upang mapalakas ang implementasyon ng Agricultural Insurance Program, may inilaan din po tayong pondo na nagkakahalaga ng higit 130 milyong piso para dito sa inyong rehiyon. Upang mapayabong pa ang inyong mga sakahan, magbibigay po ang NIA ng isang pump irrigation system at isang solar submersible pump at irrigation system na nakakahalaga ng 28 milyong piso para sa probinsya naman ng Kalinga. Mabibiyayaan din po tayo ng mga lalawigan ng Apayao at isang irrigation system na nakakahalaga ng 42 milyong piso. Sa BIFAR naman ay mamimigay ng ilang bangka, isang fish hatchery, ilang proyekto para sa integrated farm pond culture sa ating mga benepisyaryo dito sa probinsya. Ang DILG naman ay maghahatid ng financial assistance mula sa ating Local Government Support Fund na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso para sa ilang bayan dito sa Cordillera. Narito din po ang ating DTI na nagbibigay ng pondo para sa pagpapagawa ng ilang shared service facility para sa Abel, cacao processing, fruit and vegetable processing sa mga bayan ng Luna at ng Flora. Ang DOLE naman ay may handog naman na higit 7.5 milyong piso bilang livelihood assistance sa ilang barangay dito sa Apayao. Maglalaan din po ang DOLE ng higit 28 milyong piso para sa mahigit 4,200 pamilya sa ilalim ng TUPAD program. Ang TESDA naman ay may handog na 3 unit na 3D printing machine. Pati na kasama dyan ang mga toolkit, training support fund at allowances para sa ating mga scholar at ilang institusyon dito sa Apayao. Hindi pa po nagtatapos dyan ang paghahatid natin ng tulong dahil mula naman kasama din po ang ating mga congressman na tumutulong dahil po sa tanggapan po ng House of Representatives sa opisina po ng ating Speaker Martin Romualdez ay naghanda din sila ng tigli 5 kilo ng bigas para sa lahat na nakadalo ngayon dito sa ngayong araw.
higit pa sa ipinapaabot namin na tulong sa serbisyo. Sinusuguro po natin na hindi may iwanan ang Apayao at buong CAR sa ating mithiin na sama-samang pag-unlad. Meron na tayong ilang priority project na isinasagawa ngayon dito sa inyong rehiyon. Ang ilan dito ay nasimula na gaya ng Marimay Earthfield Dam at Pindig-Karasi Kalanasan Road na inaasahan nating matatapos na sa susunod na taon. Nagsimula pa yung kalsadang yan, yung mga ama natin. Ngayon lang natin matatapos. Gaano katagal? Si Ego Melias, naalala ko, matagal na, governor din ako noon eh. Matagal namin pinag-uusapan ito, sana mabuo natin. Ngayon nga, mabubuo na natin. Ang patuloy din po ang pagpapagawa ng Apayao Sports Complex o Convention Center. At kasalukuyan, sinusuri naman ng DPWH ang hinihingi ninyong karagdagang pondo para sa proyektong ito. Ngayon naman ay parating ang tag-ulan. Minabuti po namin na maghanda ng pondo, pagkain, non-food item na nagkakahalaga ng higit 83 milyong piso para dito sa region. Mga minamahal kong kababayan, asahan po ninyo na hindi tumitigil ang inyong pamahala upang ipapatupad ang ating mga proyekto at programa na magsusulong ng mas maganda na buhay para sa ating magsasaka at mangingisda. Kung hindi ng lahat ng mga mamamayan at ng Apayao at buong Cordillera. At tanging hiling ko lamang ay magtulungan at magkaisa po tayo upang makamit natin ang ating magandang hangarin para sa isa't isa. Asahan ninyo na nandito lang po ako ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo sa lahat ng oras, anuman ang panahon, anuman ang problema, anuman ang pangangailangan ninyo. Kapit-bisig po natin tahakin ang daan tungo sa isang mas produktibo at masaganang bukas. Agbiag, ti manalog tayo. Agbiag, ti manganap tayo. Agbiag, ti bagong Pilipinas. Diyos tigni na kada kayo amin na po, na imbag nga daw yung amin ako. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na manatili sa entablado para pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang probinsya ng Cordillera Administrative Region na lubhang naapektuhan ng El Nino. Inaanyayahan din po natin sina Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian upang samahan ang ating mahal na Pangulo sa kanyang pamamahagi. Ating pong tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling magsasaka at mangingisda mula sa probinsya ng Apayao na sina Salvador Ruz mula sa Padawan, Conor, Apayao. Annalyn Sibaro mula sa Leneng, Cabugao, Apayao. Melody Amor Cristal mula sa Atok, Flora, Apayao. Alfredo Alos mula sa San Sebastian, Luna, Apayao. At si Edward Guillermo mula sa Alam, Pudtul, Apayao. Inaanyayahan po natin si Governor Elias Bulot Jr.
upang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Apayao na may kabuuang halaga na 50 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Apayao. Mula naman sa probinsya ng Abra, tinatawagan po natin sina Wilma Javier mula sa Calao, Villaviciosa, Abra. Marlon Sales mula sa Calao, Villaviciosa, Abra. Emigidio Orlando Andalio mula sa Palpalog, Villaviciosa, Abra. Leonardo Calina mula sa Lumaba, Villaviciosa, Abra. At Adsi Rodel Betang mula sa Tukib, Villaviciosa, Abra. Inaanyayahan po natin si Vice Governor Maria Jocelyn Joy Valera Bernos upang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Abra na may kabuuang halaga na 34,520 pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Abra. Mula naman sa probinsya ng Benguet, tinatawagan po natin sina Mateo Miguel mula sa Macbas, Katubo, Atok, Benguet. Gilben Alunes mula sa Abyang, Atok, Benguet. Robert de Guzman mula sa Macbas, Katubo, Atok, Benguet. Leon Balang mula sa poblasyon Kibungan, Benguet. At si Jerome Sadyok mula sa poblasyon Kibungan, Benguet. Inaanyayahan po natin si Governor Melchor Diclas upang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Benguet na may kabuuang halaga na 29,740 pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Benguet. Mula naman sa probinsya ng Ifugao, tinatawagan po natin sina Edita Nagulman mula sa poblasyon Hingyon, Ifugao. Arnold Amoyowon mula sa Nangulunan, Hungduan, Ifugao. Noel Bunoy mula sa Olilikon, Lagawe, Ifugao. Robin Buhol mula sa Wangwang, Tinok, Ifugao. At si Matilde Ognayon mula sa Batad, Banawe, Ifugao. Inaanyayahan po natin si Governor Jerry Dalipog upang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Ifugao na may kabuuang halaga na 50 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Ifugao. Mula naman sa probinsya ng Kalinga, tinatawagan po natin sina Mario Calderon mula sa Tawang, Balbalan, Kalinga. Leo Latawan mula sa Ginaang, Pasil, Kalinga. Jocelyn Aliang mula sa Dugpa, Pinokpok, Kalinga. Verifikasyon Tawagon mula sa Apatan, Pinokpok, Kalinga. At si Richard Bumunas mula sa Santor, Rizal, Kalinga.
Inaanyayahan po natin ang Kalinga Board Member Danzel Michael Langkit upang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Kalinga na may kabuong halaga na 50 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Kalinga. Mula naman sa probinsya ng Mountain Province, tinatawagan po natin sina Eunice at Taban mula sa Caleo Barlig, Mountain Province. Matina Gaway mula sa Otucan Norte, Bauco, Mountain Province. Rebecca Estima mula sa Giday, Besao, Mountain Province. Wami Awing mula sa Balili, Bontoc, Mountain Province. At si Jovelyn Cafongtan mula sa Santa Isabel, Natunin, Mountain Province. Inaanyayahan po natin si Governor Bonifacio Lacuasan Jr. upang tanggapin ang presidential assistance para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Mountain Province na may kabuuang halaga na 50 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa probinsya ng Mountain Province. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na manatili sa entablado. Tinatawagan po natin si Governor Elias Bulot Jr. upang ibigay ang mga memento bilang pasasalamat sa ating mahal na Pangulo. Inaabot ni Governor Bulot ang aliwa, isang native na bolo ng mga isnag na nagpapaalala ng buhay at kamatayan ng Iapayao. Ang busaw, ang kwintas na sinusuot ng mga maharlikang isnag. Maraming salamat po, minamahal naming Pangulo. At ngayon naman, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo, ang mga cabinet secretaries at mga local government officials para sa isang group photo kasama ang ating mga benepisyaryo. Hinihiling po natin na ang lahat ng beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo sa group photo. Kasalukuyan pong inaabot ni Mayor Rodolfo Juan Sr. ng Bayan ng Flora, Apayao ang isang token para sa ating mahal na Pangulo. At the count of 3, Mr. President. 3, 2, 1. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Lubos po tayong nagpapasalamat
sa ating mahal na Pangulo sa kanyang pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka, mangingisda at sa kanilang mga pamilya na apektado ng El Nino dito.